Naayos na po namin ba? Yes. Ang sabi ni JC, Pimentel, current relationship with Aimee, Remulla, Escudero, and the cadet was sanctioned. Hindi na cadet ito. Officer was sanctioned. And Oy, grabe yun Sobrang grabe to Military, you need to stand. You need to really stand for this or make a stand for this. Ito daw, batang kadete noon na nanghingi ng relos kay presidente, sinanction daw ngayon, pinarusahan. Grabe, no? Ano mo yun? Parang, ano yun? Ayaw nyong masasaktan ng inyong mga damdamin. Kaya, yung inosenteng bata na sumunod lang naman sa tradisyon at nag-try na makakuha ng something from the president that he can brag sa kanyang buhay, kailangan nating isanction or parusahan pa dahil lang pasweldo nyo siya. Grabe kayo. Maawa kayo sa bayan natin, mga bossing. Nakakadiri na yung ginagawa ninyo. Pre-election survey, huwag na natin balikan yung 2022. And diversionary tactics. Okay, sige. So, unahin ko muna, mamaya na yung mga family members unahin ko muna yung Senator Pimentel. Unahin ko muna Senator Pimentel, Senator Escudero, Remulla, sino ba isa? Aimee Marcos. Yan. Wala siyang comment. Sa Senator Mag-Super Pimentel, SP lang po. And then, Young Guns. Guns pala, sorry. Okay. So, Maybe mayroon kupal. Pati sanggol na dinudukot, sinisinyo si Bim. Putang ina mo, sino may kasalanan yan? Kung ayaw masisi ng presidenteng Marcos mo, financial literacy, nasagutin lang natin tong putang inang kupal na to. Kung ayaw nung bossing mo na masisi siya, putang ina, dapat hindi na siya nagpresidente ng Pilipinas. Nagsalsal na lang sana siya sa bahay nila, tapos kainin niya, wala sana kami pakialam. Diba? Siya presidente ng bayan. Maganda o mabuti mangyari, lahat to nagre-reflect sa kanya. So kung may mangyaring masama sa bayan natin, it will reflect sa kanya. Kung may mangyaring pangit sa bayan natin, it will reflect sa kanya. Abay putang ina nyo, ang gusto nyo yung maganda lang mag-reflect sa kanya. Tatanungin kita, kung meron kayong gustong magandang mag-reflect kay Bongbong, anong magandang pwedeng mag-reflect sa kanya? Pakilagay, ano ang magandang ginawa ni Bongbong na dapat mag-reflect sa kanya? Pakilagay dyan. Bilis, aantayin natin ang sagot ni financial literacy, putanginan to. Ewan ko kung saan kumuha ng utak to. Kumuha ng utak sa basurahan nito Paki-explain, sir. Kapag may namatay tayong kababayan sa abroad, binikte, puta kasalanan pa rin ng presidente natin yun kasi wala siyang ginawa. Kapag meron dyan sa kanto na yan, na isnatchan, kasalanan ng presidente natin. Maniwala kayo, lahat kasalanan ng presidente natin, lahat ng mangyayari sa loob ng panunungkulan niya kay mabuti, kay maganda, siya po ang may ang merong control. Okay? So, ikaw punyeta ka, kung wala ka namang mailalagay dyan na magandang ginawa ni Bongbong, matulog ka na lang, singhutin mo na lang yung utot ng nanay mo para may magawa ka sa buhay mo. Okay, diretso natin to. So, yun. So, binasa ko yung kanilang mga statements and nakita ko doon ay puro unusual, unbecoming, unhinged. Ano yung isang nila?
Hindi, may unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind, and what was the other one? Hindi, meron pa isa. Ang talino ni Inday, no? Putang ina. Huwag na kayo sila magbigay ng ano. Huwag na kayong magbigay ng unnecessary. Puta, yun na nga yun eh. Unbecoming, unnecessary. Ay, talaga, unbecoming, unsound, unhinged. Kung masyado kayo nagmamagaling ni abogado si Inday, kita nyo kung gano'n siya katalino, ha? Walang listahan yan. Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was unsound is Remulla, unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Yes. So yung lima na yan ang Ano, nakita niyo yung ngiti sa mukha ni Inday Sara? Because to me ha, yung nangyayari ngayon na fiasco, yung pagsagot ni ganito, pagsagot ni ganito, pagsagot ni ganyan, yung pagsawsaw sa issue nito mga buwaka ng inanto, ini-expose lang po nila yung sarili nila sa darating na eleksyon. Ini-expose nila, again the Marcoses needed Inday Sara to win the elections. And these people na parapit na yung eleksyon ay binabanatan si Inday Sara. Kaya nga sabi ko, this is actually not feeling ko itong mga politiko na to ayaw nilang gawin ito, but they have to kasi nga bayad na sila ng mga amo nila. Kaya nga sinabi ko rin na itong ginawa ni Abalos sa Pilipinas will never ever help him win the votes of the Filipino. Yung ginawa ni Abalos sa KOJC will never win the votes of Mindanaoans. Tanga eh. May pangarap ka pala na maging senador, nagpasikat ka sa maling paraan. Ang election po is a numbers game. Kailangan mong makakuha ng napakaraming boto. Diyan nga naggagamitan eh. Kita mo si Bongbong Marcos, putang ina, nakikipagbati kalalay ni Robredo. Tingnan mo si lalay ni Robredo. Tingnan mo si Bam Aquino, nagigil sa mga Marcos. Ginagamit nga nila si Bongbong Marcos para makuha nila yung mga Marcos votes eh. Ito yung panahon kung saan, lalo na kung may pangalap ka sa politika, ito yung panahon kung saan you make friends with everyone. Friends to all, enemies to none ka. Tapos si Abalos, ginawa niya to sa buong Pilipinas, tapos tumakbo siya, feeling niya, iboboto siya ng taong bayan dahil sa mga kahayupang ginawa niya sa DILG. O ito naman mga young goons na to. Sa tingin nila, by doing this to Inday Sara, it will also make them popular. Yes, it will make you popular, makikilala kayo ng taong bayan, pero putang ina, gigil na gigil sa inyo. Hindi kayo makikilala ng taong bayan na parang, oy, iboto nyo to, magaling to, oy, ito, ganyan, oy. Yung makikilala kayo sa magandang paraan, nakilala kayo sa kupal na paraan, kaya kupal na botante lang ang makukuha ninyo. Kaya dito mo makikita na sobrang galing talaga ni Inday Sara. Napalabas niya talaga sa lungga etong mga kupal na aso ng administrasyon. Yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And unahin na muna natin, dalawa kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration of a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat
sana siguro, as a lawyer, maintindihan. Aray, ang sakit naman. Yan ang sinasabi ko kasi sa'yo, DOJ Secretary. You being the DOJ Secretary doesn't mean na you're always right. At you being the DOJ Secretary means na ikaw yung pinakamagaling na abogado sa Pilipinas. Sir, mind you, abogado rin po to si Inday Sara. Parehas lang po kayo ng ranggo. At mas mataas pa yung ranggo niya sa'yo kasi nga, siya yung pangalawang pinaka-importanteng politiko sa Pilipinas. Ikaw po, inappoint ka lang. Hindi ka binoto ng tao para maging DOJ Secretary. Kaya wag kang magmamalaki na porket DOJ Secretary ka, lahat ng sasabihin mo tungkol sa batas tama. Hindi po. Kasi kahit magbubuti, pwedeng ilagay ni Bongbong Marcos diyan kung gugustuhin niya. Maniwala po kayo, kahit yung pinakatangang abogado sa Pilipinas, ilagay niya dyan, basta abogado, pwede nang maging DOJ Secretary yun, sir. Maniwala kayo sa hindi. Hindi po kayo espesyal. Again, anong sabi ni Inday Sara? Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Ipagdasal natin ang Pilipinas because we have a DOJ Secretary na hindi alam ang batas. Putang ina, mabigat yun. Nakakatakot talaga sa bansang Pilipinas na yung Department of Justice Secretary mo naniniwala sa aso. Yung Department of Justice Secretary mo, ang daming mga intel na binigay pero walang totoo. Yung DILG Secretary mo, yung DOJ Secretary mo, sinabing may nakitang napugutan ng ulo o pugot na ulo or katawan dyan sa bilibid ng hindi naman pala totoo. DOJ Secretary mo na merong anak na nahulihan ng droga. Although not guilty, pero yung fact na nakuha sa possession niya yung drugs, dapat ipagdasal natin yan. Yung DOJ Secretary na hindi pa man sasampa yung kaso sa mga korte, hindi pa man nagsisimula yung mga korte sa pagdinig sa kaso, guilty na agad sa kanya. So kailangan, at marami pang iba, ipagdasal natin yung bayan natin dahil tayo'y pinamumunuan ng mga incompetent na mga secretaries, congressmen, senators, at lalong-lalo na ng incompetent na presidente. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Gets? Yung kwentuhan lang, Boying, kwentuhan lang. Di ba pwedeng kwentong barbero yan? Katulad din ng mga statement ng mga nandiyadyaan sa Quadcom. Kwento lang yan. Kwento niya yan. Bida siya dyan. Sa press con ni Inday Sara, she's just making kwento of what she thinks, kung ano yung message niya, of this and that. Nung natanggap nila yung message ni Inday Sara na yun sa GC nila, these people na involved or included doon sa GC na yun, wala nga silang imik. Hindi nga sila pasa ng demanda kay Inday Sara. Hindi nga nila sineryoso eh. Tapos ngayon na kinukwento niya, kayo naman mga tanga, siniseryoso ninyo. Diyan lumalabas yung pagiging mga incompetent ninyo na mas importante pa sa inyo itong mga ganitong kaso na himayin kung pwede ba ninyong maidemanda si Inday Sara versus sa pagsawata sa droga, pagsawata sa korupsyon, pagsawata sa yung mga batang nawawala, yung mga sabongerong nawawala. Boying, putang ina, pinangako mo rin yan, hindi mo pa nakukuha. At kung ano-ano pang mga kaso sa Pilipinas. Mas importante pa ba itong sinasabi ni Inday Sara?
yung kwento ni Inday Sara nung nakaraan kaysa doon sa ginawa dyan sa KOJC na yung simbahan halos pasabugin, isinara, hindi makapagdasal yung mga tao. Yun ang masama, hindi yung kwento ni Inday Sara. Because again, as per Inday Sara, yung kwento, hindi, ano yan, hindi siya katulad nung talagang threat na gagawin ko yan. Gets mo na, sir? Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yung Oh, wait lang. Si financial literacy, ba't biglang bumait ka na? Sana may voting or election din sa mga secretary. Ba't bumait ka na? Di ba pro Marcos ka? Tsaka di ba troll ka dito? Basher ka? Ba't bumait ka na? O sige ha, bibigyan kita ng pagkakataon na bumait ka ha. Basta huwag ka nang uulit sa kabobohan mo ha. Sige, pasok. yon kagad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So, yan yon. Ay, ang sakit naman nun, boying. Ang bagal-bagal naman daw ng pick-up mo. Ikaw naman, syempre ma'am, muntik na nga mamatay ito eh. Huwag mo na expect mabilis ang utak nito. And the next one is psychiatric. Ito maganda, putang ina. Ito yung mga bobo. Ito yung mga inaantay kong mga bobong comment eh. Ikaw ba, kung milyong halaga ng relo mo, ibibigay mo ba? Abay, putang ina, boba. Selbes, paliliwanag ko sa iyo ha. Kung ako presidente, ha? Selbes, nandiyan ka pa. Taas mo kamay mo kung nandiyan ka. Putangin na mo, wag kang lalabas, ha? Diyan ka lang. Diyan ka lang. Ready ka na? Selbes, ganito yan. Kung ako presidente, alam ko or aalamin ko na may ganong tradisyon sa aatinan ko. Hindi ako pupunta sa libing or sa lamay nang puta mayroon akong pagkalakas-lakas na speaker at magpapatugtog ako doon ng budots. Hindi ko gagawin yon. Pupunta ako doon, dress to occasion ako. Gets mo? Kung ano yung pupuntahan ko, alam ko kung ano yung pupuntahan ko at yung tradisyon doon sa pupuntahan ko. Putang ina mo, boba ka. So kung pupunta ako dyan sa graduation na yan, at alam ko na manghihingi sila lang relo, pukin ang ina mo, hindi ako magsusuot ng milyong-milyong relo. Putang ina mo ka. It just shows na si Bongbong tanga. Kasi hindi niya alam na may ganong ritual o may ganong, may mga ganong tawag dyan, mga galawan, request, dyan sa graduation na yan. Ganun siya kabobo. Putang ina nyo talaga. Hindi kayo marunong umintindi. Kasi kung ako, bilyonaryo naman ako, putang ina mo ka, mas okay lang sa akin na ibigay ko yung sobrang mahal kong relos kesa ngayon na nakakahiya yung reputasyon ko na pinahiya ko pa yung kadete na magbubuwis ng buhay sa akin. Ngayon ikaw, Selbes, kung putang ina mo ka, ibubuwis mo buhay mo para sa akin, ngayon din, kung meron akong relos na mahal, bibigay ko sa iyo, tumalong ka lang sa building para mabawasan ng mga bobo sa Pilipinas. Alamin mo yung tradisyon, putang ina mo ka. Kung hindi mo alam yung tradisyon, putang ina tanga ka. Ganun lang ibig sabihin nun. So, bobo ka, bobo yung argumento mo, at sobrang bobo ng presidente mo. Kuha mo? Putang ina mo, buhay ka pa? Ha? Pakilagay nga dyan kung buhay ka pa. Bilis. Ang ina mo ka. Ikaw ba kung milyon halaga ng relo mo, ibibigay mo ba? Natural. Ibibigay ko yun para sa isang tao na magbubuwis ng buhay para sa akin. Ibibigay ko. Oh, ikaw. Ibibigay mo ba? Ang ina tong mga to, ang tatanga nyo talaga, no? Wala talaga kayong mga utak. Si financial literacy nga bumait na eh. Putang ina nyo ha. Akala ninyo, alam nyo kaming mga barateros,
na hindi nyo kami pwedeng hindi nyo kami pwedeng kupalin dahil kaming hari ng mga kupal. Alexa G, salamat kaayo. Tanga ka, salbes, selbes, bobo. Ayan tuloy, nabobo ka pa. Andiyan ka pa ba? Buhay ka pa? Nawala ng hayop. Sige na. We've proven our point. Balik tayo sa punto ni Inday Sara. Hindi gusto ko lang talaga na may mga tanga dito na nagko-comment para po tayo na at least ma-realize sila sa sarili nila. Shit. Bakit ba ako nag-comment doon? Ha? Psychiatric, neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Sabi ni Norbel, Boss Dada, kaya mo bang hingan ng relo? Si putang ina, drug test nga hinihiling ko sa kanya eh. Hindi niya maibigay, relo pa. Okay ng ina niyan. Tumigil nga kayo. Oo, kaya ko. Ngayon din, gusto mo hingan ko yung kahit brief niya eh, na may pugtit eh. Hingin ko eh. Para sa kasiyahan nyo eh. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi, Ayan na. Putang ina nyo. Sandro Marcos at saka kayo mga young goons. Pa-test daw kayo. 2 test daw sa kanya. Ito. sinasabi nila, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? 'Di ba? So, I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Oy, mahiya naman kayo. Si Inday Sara, neuropsych at saka drug test. Hair follicle. Aba, punyeta. Kayo, anong kaya nyong itest? Baka pregnancy test yan, ha? Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug. Kita ninyo. Putangin nyo, ha? Sabi nito ni Inday Ana. Boss Dada, may ambush interview kay BBM Now. Hiningan siya ng reaction about sa sinabi ni VP na hindi siya marunong maging presidente. Ayaw niyang sagutin. Loko. Putangin ang hilig nyo kasing pumunta sa playground ng mga Duterte. Putangin na ninyo kung kupalan lang, hindi kayo mananalo sa mga DDS. Lalong-lalo hindi kayo mananalo sa mga Duterte, lalo na kung putangin na yung mga utak ninyo, puro bahaw. So, tinan mo, hindi nila masagot yung sinasabi ni Inday Sara. Di ba? Ibig sabihin, putangina, talagang nakuryente sila. Akala nyo, hindi papalag si Inday Sara, tapos na po yung Inday Sara na hindi pumapalag. Hindi na po yung Inday Sara na yun ngayon. Iba na po yung Inday Sara ngayon. Kaya, punyeta kayo, mag-ingat kayo sa mga sasabihin ninyo. Dahil paglabas pa lang ng mga salita sa bibig nyo, kaya na niyang sagutin kaagad. Tinan nyo to, si Rimulya, anong sabi niya? Pagdasal nyo Pilipinas, tanga yung DOJ secretary natin. Ano sabi niya pa sa mga young guns? Ano sabi nila? May topak ako. Feeling ko may topak din sila eh. Pates tayong lahat, putang ina nyo. Di ba? Ano ngayon? Wala kayong magawa. Kasi nga, tayo na hindi nyo kaya yung hindi nyo kaya yung larong Duterte. Wala kayong alam, mga boss, mga ma'am. Wala kayong alam. Yes. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, 2 lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Okay? Putang ina, mabigat ha. So, ibig sabihin, may alam ka, Inday Sara, kay Migs. Yun? Baka pag nagpa-test yun, positive yun. Kasi balita ko buntis eh. Balita ko lang hindi ko alam kung totoo o hindi Balita ko lang, baka mag-positive yun. Yung lahat, mga kababayan, as voters, you demand na mag-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako,
sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Oo nga naman. Bakit kayo magagalit kung inaatake mo sumasagot tapos magagalit ka ba kung si Alexa G ang galagalante? Isang bagsak ulit na mura, boss, dada sa mga tanga. Mamaya, pag may nakita tayong tanga ulit dyan, mumurahin natin ulit mga hinayupak na yan. Kala ninyo, makakalusot kayo rito. Tangina ninyo, 3 araw akong hindi nag-live. Lahat ng mura ko nakareserba ngayong araw na to. Yes? Red? Okay ka dyan. Okay, sige. So, okay tayo Ay, dyan. na ang saklap, no? Dinan niyo ang saklap ng politika sa Pilipinas. Ang lalaki ng mga tao na tumakbo na nagdeklara na tatakbo bilang senador. Naputa nung biglang si Pastor Apollo Kibuloy yung nagdeklara na tatakbo siya, nagulo ang mundo nila. Nabaliw sila lahat. Nawala yung mga kasikatan netong mga dating mga senador na hari-harian dahil kay Pastor. Ito naman, tangina na namamayagpag itong mga kupal. Isang press con lang ni Inday Sara, putang ina, lahat sila naglabasan sa lungga. Lahat sila na ulul, lahat sila na windang, lahat sila kumakahol. Ngayon, identified mo na kung sino yung mga bayaran ng administrasyon para ipagtanggol sila. Kasi hindi nga nagsalita ang Malacanang, pero putya, ang dami naman nagsasalita para ipagtanggol ang Malacanang. Na hindi naman kailangan yung mga opinion nila. Unang-una sa lahat, Inday Sara versus Bongbong versus Aimee yung kwentuhan. Hindi sila kasali, mga puki ng ina sila. Pero makikita mo, ulul na ulul sila sa kakakahol para lang palabasin yung propaganda nilang bago na si Inday Sara may topak. Puta, eto na. Dahil pakilamero kayo, di naman kayo kasali sa laro, at sinasabi nyo na may topak ako, magpapatest ako. Bibigyan ko ng respeto yung inyong assessment, kahit di naman kayo mga doktor. Pero alam nyo ba, na bilang isang botante, feeling ko may mga topak din kayo. So, dapat magpatest din kayo kasi magpapatest ako para sa inyo kasi inakusahan nyo ako na may topak. So, patutunayan ko sa inyo na wala akong topak or may topak talaga ako. Now, patunayan nyo rin sa akin bilang isang botante na may mga topak kayo o wala kayong topak. Tanginang galing talaga ng mga taga Davao. Palakpakan natin ng mga taga Davao. Ang galing-galing ninyo. Ibang klase talaga ang politika ng Davao. Ang problema dyan. Yan ang demand ko 2 test sa akin, isa lang sa kanila. Yado pa ako. Salamat, Presel Toledo. Salamat. Pero ito, ang gusto mangyari ni Inday, 2 sa akin, isa lang. Hoy, Sandro Marcos, Manotok, at saka yung mga congressman na mga bulbulin. Si Inday Sara, 2 test. Kayo, isa lang. Putangin ninyo, galing-galing ninyo manghamon. Baka mamaya mga bakla kayo. Pero mga sinasabi niyo rin na unstable sila, so dapat meron din silang neuropsychiatric test. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila Kasi, diba, para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, or is it called that way? Dahil na partida pa yun. Hoy, mga congressman, partida pa yun. You have the upper hand. Ika nga. Si Inday, 2, kayo isa lang. Si Inday, more chances of winning. Kayo, less chances of positive. Drug test lang kayo. Si Inday, 2. Gusto nyo, ilang test? Pati HIV test. Patest nyo na kay Inday para talagang sure tayo. Lahat na ng test. Iyan ninyo, pregnancy test, lahat. Tatanggapin ni Inday yan. Pero isa lang sa inyo, Isa lang. Drug test lang, mga sir. Kailan? Sabihan nyo para makapunta kami, Gusto naming makita yung kung legit ba yung pagpapatest ninyo. Tingnan natin kung sasagutin ng mga young guns ito. Sana yung mga media na nandito, pag nakita yung mga supot pa ng mga congressman na nagpapasikat na, Sir, hinahamon po kayo ni Inday na pa-drug test. Okay po ba kayo? Kailan po? Tingnan natin kung makakasagot. Hoy, kayo mga media, minsan yung mga tanong nyo rin may karga Set the guidelines para sa amin. Lahat. Okay? Lahat ng botante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test? So,
private hospital to sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan nyo ma'am gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after kasi hindi magdodroga yan ng 3 months tapos na yung testing nila. So anytime. Ay, grabe naman. Hindi magdodroga yan ng 3 months. So, ibig sabihin talagang addict sa tingin mo itong mga to. Oy, Congress, mga young gun, sagot naman kayo.